Hello po, magandang tanghali. Papatanghali na po. Kasi mag-aalas 10 na naman po pala. At timing po nung katulad nung nag-video at nag-record ako noon, nag-audio record ako noon, ay eksaktong alas 10. Ngayon po kasi, hindi po ako dapat mag-re-record. Kaya lang, mayroon po dahil po sa nakita ko sa pinanood kong kasi po once na hindi ako nagre-record, once na hindi ako babasa ng Bible at time na yasumi ko kasi po by schedule po yun pero po ngayon kahit hindi po ako naka-schedule sa sarili ko na mag-audio record, may ipinaabot po sa akin ng banal na spirito at ang ating Diyos sa langit, ang ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas na kasi po ganun pag tinawag ka ng Diyos at may time na talagang inudyok sa'yo, sa puso mo, sa isip mo at ang kaluluwa mo naman po o ang katawang lupa mo ay available, ay gagawin mo, ganun po yun Ngayon, ay day off naman po ako available at ako nga po ay sabihin na natin hindi ko alam kung lunch ito kasi wala naman po akong time ng breakfast, lunch, and dinner. Wala po ako nun wala po akong schedule na ganun. At the same time, maganda po ang panahon para sa akin kasi umuulan. Blessings po yan. Kasi dito po sa aming buong pangkalahatan, napakainit po. Umaabot po ng almost 40 degrees. Kaya, I pray palagi na Father God in heaven, in the name of our Savior Jesus Christ, pwedeng paulanin mo naman po para malamigan po kaming lahat or magkaroon kami ng maaliwalas na pakiramdam. Kasi nakakaawa po talaga. Maraming tao ang sobrang naiinitan, maraming kabataan. Tapos pag nasosobrahan ng init, nahihirapan po ang katawan ng mga tao. Ako po may pusa ako, 2. Syempre may balahibo yung mga yan. Hindi naman po palagi na 24/7 nakabukas ang aircon. Talaga pong may po siya, may time setting siya na kung kailan siya off para magpahinga. So ganun po yung time setting ng aming aircon. Kaya may time na pagka naka po ang aming aircon, mainit talaga. Umakyat ka lang po sa second floor ng bahay ko. Talagang para ka nang nasa sauna at tatagaktak ang pawis mo. Pero talagang ngayon po, araw na ito, talagang blessed na blessed ako. Lahat kami. At nawa po'y lahat tayo. Dahil po dito sa amin ay umuulan siya na para bang sprinkling, para ka nag-sprinkle ng halaman. Parang ganun po. Ayan, Hindi naman po siya malakas na malakas, kundi para ka lamang pong papashower ng mga halaman, ganyan. Kaya po, isang salamat sa Diyos po talaga ang aking masasabi. At ito po ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga, whatever we have, be thankful. Whatever we have in life, be contented. Yan po ang pinakamagandang motto natin sa buhay. Ngayon po, ito pong sasabihin ko, narito po ito sa sa Mateo 12. Ngayon po, sa Mateo 12 po, may nilalaman po ito. Sabi ko nga po, ang aking Biblia ay in details. Specific siya. Na dito po sa 12 na to, under sa 12, ang nakalagay dito ay ang katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Pangalawa po, ang lingkod na hinirang.
Then pangatlo, si Jesus at si Beelzebul. Pang-apat, sa bunga nakikilala. Panglima, ang pagbabalik, ang panglima, hinanapan si Jesus ng palatandaang mula sa langit. Pang-anim, ang pagbabalik ng masamang espiritu. Ang pampito, ang ina at mga kapatid ni Jesus. So, bali po, lumalabas na ito pong Mateo chapter 12 verse 1 to hanggang 50. So, ito pong verse 12, Mateo 12, verse 1 hanggang 50, ito po yung may classification o 7 categories ba siya ang tawag dyan, o yung nilalaman niya, may 7 contents siya na, yun nga po yung binasa ko sa inyo, 7 siya. So ngayon po, dito sa 7 ito, nandito po yung inudyok ng banal na spirito na kailangang maibasa ko o ma-share ko sa inyo by audio as usual sa ginagawa ko. Kaya po, bago ko po basahin ito, hanggang ang tung Mateo 12 verse 1 to 50 ay mag-pray muna po tayo. O Diyos Ama sa langit, Diyos na buhay at dakila, Diyos ng aming mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob, at siya rin po naming Diyos na kinikilala, at siya ko rin pong Diyos na ipinakikilala, Ama ng aming dakila at makapangyarihang at mapagmahal na Hesukristo na aming tagapagligtas. Maraming salamat po, anuman kung saan man kaming lahat naroroon ngayon sa buong mundong ito, sa lahat kong kamag-anak, kaibigan, kaklase, teacher, kasamahan sa trabaho, sa aking anak, sa aking mga kapatid, mga pamangkin, kung nakikinig man sila ngayon, sa audio record na ito, abutin mo po sila, Ama, ng iyong mapaghimalang kamay, basbasan mo sila saan man sila naroroon, ang aking mga kamag-anakan na naroon din sa iba't ibang bansa, abutin mo po sila, ang mga lahi ng aking ama at ng aking ina, saan man sila naroroon, alam mo po kung sino-sino sila. Kaya po, ang samot dalangin ko po, Ama, naway abutin mo po sila, liwanagan ng iyong muka, at bigyan ng karunungan, maghari nawa ang iyong kalooban sa kanila, at dumating nawa ang iyong kapangyarihan, kaharian sa kanilang buhay, upang nang sa gayon, bago dumating ng tuluyan ng aming Panginoong Hesus, ay maisabuhay nila ang ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama, at ngayon po ay babasahin ko sa kanila, lalong-lalo na po silang mga nakikinig, anuman po ang kanilang mga hinaharap sa buhay, ginagawa, panalangin, na isabuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, nawa po ay abutin mo sila at ipagkaloob at i-grant ang kanilang mga wish sa buhay na talagang kailangan nila sa buhay nila nang naaayon naman po sa iyong kalooban. Salamat po muli. At sa araw na ito, maraming salamat din po sa napakasarap na pakiramdam ngayon dahil sa ulan na pinagkaloob mo. Naniniwala po ako na marami po ang magiginhawahan nito dito sa amin. At dahil sa sobrang init ay isang napakalaking tulong po, Ama. Tunay na buhay, ikaw ay kumikilos. At maraming salamat po.
Muli ko pong itinataas sa iyo po aming Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, at sa pakikipisan po ng banal na Espiritu, ay uumpisahan ko na po ang ayon sa inyong kalooban, ang aking pagbasa ng inyong mga mensahe, paalala, at tulong para sa buhay na aming tinatahak sa mundong ito. Maraming salamat po. To you, O living Father, God be the glory in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We love you, we praise you, we honor you, and we glorify you through your Son, Jesus Christ, our King and our Lord. And by the fellowship of the Holy Spirit, we thank you, Father God. Amen. At ang lahat po ay magsabi ng Amen kung kayo ay tumatanggap sa Panginoong Hesus at naniniwala, at nawa po ay matanggap nyo lahat anuman ang pangangailangan nyo sa buhay sa araw-araw na ayon sa kalooban ng ating Diyos Amang sumasalangit. Salamat po. O muli po, heto po tayo, umpisahan ko po ang pagbasa ngayon. At maibahagi ko po sa inyo, ma-share ko sa inyo, ito pong ulan na ito, last week o wala pa po, baka po mga 5 days ago lang, pinag-pray ko po ito. Sabi ko po, Ama, kasi po ako everyday, sabi ko nga sa inyo, everyday na ako'y nabubuhay, ay wala akong kausap sa aking buhay palagi, kundi ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, at ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu po kasi ay, kumbaga ito translator At ano man po yung mga bagay na hindi natin masabi, nasa puso natin, alam po ng banal na Espiritu yan. Kaya nakakarating po lahat yan sa Ama. Siya po ang tanging tagatulong na ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga susunod, magsasabuhay ng aral ng Panginoong Hesus at mamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Ama na sumasalangit. Ayan po. Kaya po, katulad po ng sabi ko sa inyo dati, yung binasa ko sa inyo na ang sabi ng ating Diyos, hindi pa natatapos ang kanilang panalangin ay binibigay ko na. Tingnan nyo po yun. Katotohanan lamang po. Ito po isa sa mga katotohanang ibinabahagi ko. Wala pa po yatang 1 linggo, 5 days ago lang, pinag-pray ko po ito, nawa po, Ama, paulanin mo naman po para po itong aking mga kasamahan, kapitbahay, kabarangay, at kami rin po ay malamigan naman, at pati po dito po sa lugar ko po, sa barangay namin, napakarami pong bata rito. Ano po kami 17. Napakaganda po talaga. 17 kami dito na bahayan na bago dito sa barangay na to. Na yung iba kung saan sila galing, Kyoto, Osaka. Ngayon sa Makatwid kami 17 dito at napakaganda. Ang 17 po nito ay, kung marunong po tayo ng Hebreo, ito po yung number na 17 ay letra, kasama sa letra ng pangalan ng Diyos na sumasalangit. Kaya napakaganda po at natutuwa po ako at napakaraming bata rito, napakaraming anghel sa kapaligid ko. Kasi po ang mga bata ay napakalapit sa puso ng Diyos, napakalapit sa puso ng Panginoong Hesus. Kaya napakagandang ang mga bata pa lang, pakainin na natin ng salita ng Diyos. Yan po. At heto po, sisimulan ko na po ang aking pagbabasa. At ang una po sa Mateo 12, na ang una po niyang detalye ay babasahin ko po ito, na ang katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Ito po ay under Mateo 12:1 hanggang pagtatapos po ito ng hanggang 8 verse 8. Ito po ang usapan dito. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagugutom ang
kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Ang pamamahinga po, stop ko po yung pagbabasa ko. Ang pamamahinga po, ito po yung batas ng Diyos na sa ikapitong araw, tayo'y magpapahinga. Kailangan natin yan. Yung ikapitong araw na ipapamahinga natin yon at ipagko-communicate natin sa Diyos yon. Kaya po, wala pong sa panahon po ng Panginoong Jesucristo, wala na pong pinipiling araw yon. Basta po, ang sabi po sa Biblia, kung tayo nagtatrabaho ng 6 na araw, yung ikapitong araw, ibibigay natin sa Diyos yun. Kung ang ikapitong araw mo, ibig sabihin, nagtatrabaho sa 1 week, ang ikapitong araw mo, kung ang umpisa ng araw mo ay Martes, ay di magkatatapos ang iyong ikapitong araw ng Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes din matatapos yung ikapitong araw. So, mangyayari, every rest day mo is Martes or Tuesday. So, yung Tuesday na yun yung ipapahinga mo. At makikipag-ugnayan ka sa Diyos. Yun po yun. Kung gusto mong mag-fasting, para mas palakasin mo ang banal na espiritu at ang espiritu ng Diyos sa iyo, sa buhay mo, mag-fasting ka sa araw na yan at sasamahan mo ng panalangin. Ayan po. Yan po yung pamamahinga. So, ito na po. Itutuloy ko. Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ng nakanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moses na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ay pinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Yon. So, ibig po sabihin, yung pagkakakuha ng pagkain ng mga alagad ng Panginoong Hesus nung araw ng pamamahinga, hindi po na yun itinuturing na kasalanan sa panahon ng Panginoong Hesus sa New Testament. Kasi, yung po, ayon sa Panginoong Hesus, mas pinairal mo yung habag. Habag, awa. O, habag ang ibig ko. Yan po ang salita ng Panginoong Hesus. Hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Yun po namang binabanggit na dito ng anak ng tao ng Panginoong Hesus, siya. Kasi siya yung anak ng Diyos na nagkatawang tao. Kasi nga, katulad ng sinabi ko dati, na ang ating Diyos, Ama, ay anak ang ating Panginoong Hesukristo na isa ring Diyos, God the Son, kung tawagin nga, na nang bumaba po siya sa lupa, binigyan siya at ipinaghanda ng ating Ama ng isang katawang panlupa. Yun nga po yung ipinanganak ni Maria, ni Virgin Mary. Kaya po, siya ay naging tao. Kasi kailangan niyang tubusin ang ating mga kasalanan na mga tao, kaya siya nagkatawang tao. So, matutubos na yun, magagawa yung pagpapako sa kanya kung siya ay tao. Kasi
Kaya nga po, di ba sabi ng anghel kay Maria, lulukuban ka ng banal na espiritu, lililimang ka, at magbubuntis ka, at magkakaanak ka ng isang sanggol na tatawagin mong Jesus, at siya ang magliligtas sa sangkatauhan. Kung natatandaan niyo po yan, alam ko sa mga bata, pag pinag-aaralan ng Biblia, nung ako elementary, ay nag-aaral kami ng Biblia. May pumupunta sa amin na nag-aaral ng Biblia. And the same time, nung ako yung nag-high school na, first year, nagkatikista ako. Ako naman ang nagtuturo ng Bible sa mga baby, mga 3 years old, 4 years old, 5 years old. Naranasan ko po din yun, magturo sa mga bata ng katikismo, kung tawagin naman. Yun po. Kaya, ito po, kaya ko nasabi at naipaliwanag yan, ito po sa binanggit sa huli na sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao, which is ang rest day ay under sa power of Jesus Christ na. Hindi na po yung pamamahinga noon nung panahon ni Moses na kapag Sabado, kailangan Sabado, wala ka nang gagawin kahit ano na gawaing bahay, papahinga ka na lang sa loob. Hindi na po ganun sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Magpapahinga ka, makikipag-unayan ka sa Diyos, at kung dumating nga yung punto na katulad nun, may nagugutom, lumapit sa'yo, araw ng Sabado, o araw ng ikapitong araw ng pahinga mo, bibigyan mo siya, tutulungan mo siya, pakakainin mo siya. Ganun po yun. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na hindi niya kailangan ng hain, kundi ang habag. Habag ang ibig ko, hindi hain. Yan po sabi niya. Ngayon po, ito po yung mensahe sa nakalagay na ang katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Ngayon, kung medyo gusto nyo pong marinig uli, i-rewind nyo na lang po yung record nyo. Ano po? Kasi po, dito na tayo sa susunod. At ang title naman po nitong kasunod ay Ang Lalaking Patay ang Isang Kamay. Ito naman po ay under ng verse 9 hanggang verse 14. Yan po, babasahin ko naman po ito. Ang lalaking patay ang isang kamay. Ito po ay Mateo 12 verse 9 hanggang 14. Ayan po Kanina po ang binasa ko, ang katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Ito po ay Mateo 12, 1 verse 1 hanggang verse 8. So ngayon, ang the next na babasahin ko po, ang lalaking patay ang isang kamay, under ng Mateo 12 verse 9 hanggang 40 naman siya. Umpisahan na po natin. Ang lalaking patay ang isang kamay. Umalis si Jesus at pumunta sa sinagoga. May isang lalaki roon, patay ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataon upang maparatangan si Jesus. Kaya't siya'y tinanong nila na excuse me, hinatsing ako. Sorry po. Hinatsing tayo, pasensya na. May commercial pa. Eto na po ulitin ko po Ang lalaking patay ang isang kamay. Umalis si Jesus at pumunta sa sinagoga. May isang lalaki noon, patay ang isang kamay, naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataon upang maparatangan si Jesus. Kaya't siya'y tinanong nila, naaayon ba sa kautusan na magpapagaling kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya, kung ang sino man sa inyo may tupang mahulog sa balon kung araw ng pamamahinga, hindi ba niya iaahon ito? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos, sinabi niya sa tao, iunat mo ang iyong kamay.
Iniunat nga nito ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis naman ang mga Pariseyo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. O tingnan nyo po, no? Mga kalaban ng Panginoong Jesus noon, ano? Ito po yung nung bumaba ang Panginoong Jesus dito sa lupa at tutubusin niya ang lahat ng kasalanan natin. So gumawa siya ng mga kababalaghan ng sa tulong ng banal na espiritu, nagpagaling siya. At ito po ay mga ayaw sang ayunan ng mga Pariseyo noon. Yung mga Pariseyo noon, yung pong ayaw maniwala na siya ay anak ng Diyos. Yan po. Eto na po tayo. Sa pangatlo, ang lingkod na hinirang. Ito naman po ay under ng Mateo 12, verse 15 hanggang verse 21. Babasahin ko na po. Ang lingkod na hinirang. Alam ito ni Jesus, kaya umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigit niyang pinagbilin sa kanila na huwag ipamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos, kung kinalulugdan ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay sa lahat ng mga bansa. Ibababadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay. Hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay mapagtagumpayan niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Hayan po. Nakita niyo po ang ating ang ating binasa na ang lingkod na hinirang. Ito po ay ang ating Panginoong Jesus. Siya po yung sinasabi ng ating Diyos na minamahal niya ng labis, lubos niyang kinalulugdan. Ito po yung sinabi ng ating Diyos Ama nang binautismuhan po ang Panginoong Jesus sa River Jordan nga ba yun? Siya binautismuhan, tapos ay ang nagbautismo sa kanya ay si John the Baptist na may bumabang kalapati sa kanyang balikat at may bumukas ang langit at may boses na lumabas na ang sabi, "Ito ang kinalulugdan kong anak." Ito po yun. Ito po yung parte na yon na sinasabi ng Diyos dito na minamahal ko ng labis at lubos ang lingkod niyang hinirang. Ito po ang ating Panginoong Jesus. Ito po yung tungkol sa Panginoong Jesus. Ngayon po, ito naman pong Mateo 12 verse under ng verse 22 hanggang 32. Yan naman po ang babasahin natin. At ito naman po ay isinasaad naman po dito ay si Jesus at si Beelzebul. Yung pong Beelzebul kasi, si Satanas yun Diablo po yun. Siya po pinagsalitaan po na siya daw ay si Beelzebul. Ito po pakinggan niyo po May dinala kay Jesus na isang lalaking bulag at pipi na inaalihan ng demonyo. Pinagaling niya ang lalaki. Anipat ito'y nakapagsalita at nakakita. Nagtaka ang lahat at ang sabi, "Ito na kaya ang anak ni David?" Nang marinig ito ng mga Pariseyo ay sinabi nila, "Nakapagpapalayas ng mga demonyo ang taong iyan sapagkat binigyan siya ni Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ng kapangyarihang gumawa niyon." Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat
at mawawasak ang alinmang bayan o bahay na nagkakabahabahagi at nagkakalaban-laban. Kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Paano ngang makapapanatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Kung ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Paanong mapapasok ang bahay ng isang malakas na tao kung hindi siya gagapusin? Kung gapos na, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon ay nagkakalat. Kaya sinasabi ko sa inyo, ipatatawad sa mga tao ang anumang kasalanan at panglalait, ngunit hindi ipatatawad ang anumang panlalait sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o magpakailanman. Ayan po. Ang pinakamahalaga po dito, kung isa-summarize ko, ito po mga Pariseyon to, talagang lahat ng paninira sa Panginoong Hesus ginagawa nila. Kasi nga, sila po ay nagseselos dahil sa kanila, sa Panginoong Hesus na sumusunod ang mga tao. Kaya lahat mga ginagawa niya, pagpapagaling niya, lahat pinaparatangan siya na galing sa demonyo. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Hesus, eto, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. So, ibig sabihin, hindi kasi panig sa kanya yung mga Pariseyo, di po ba? Kasi kinakalaban siya, no? Pinaparatangan siya. So, hindi sila sa Diyos. Kung gano'n, sa tunay na Diyos. Tapos, at ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon ay nagkakalat. O di ba, hindi ba? Imbis na tulungan siya, pinaparatangan pa siya ng kung ano-ano. Kaya po sabi ng Panginoon Hesus, kaya sinasabi ko sa inyo, ipatatawad sa mga tao ang anumang kasalanan at panlalait. Ngunit, hindi ipatatawad ang anumang panlalait sa Espiritu Santo. Ibig po sabihin ng Panginoong Hesukristo, yung mga taong hindi nakakaalam na kasalanan yung panlalait, hindi kasalanan yung paninira, yung hindi pa nila alaman, syempre. Natural, pag humingi sila ng tawad sa Diyos, patatawarin sila. Kasi yon, ginawa nila yon sa hindi pagkakaalam sa tunay na kalooban ng Diyos, sa tunay na batas ng Diyos. Tapos ngayon, yung sinabi ng Panginoong Hesukristo po dito, na hindi ipatatawad ang anumang panlalait sa Espiritu Santo. Ang Espiritu po, ang banal na Espiritu, na galing mula sa Ama, na siyang tumutulong, katulad ng pagpapagaling ng Panginoong Hesus. Kasi po, ang Espiritong tumulong sa Panginoong Hesus ay siya ring Espiritong tumutulong sa mga tao ngayon na sumusunod sa Panginoong Hesus at sumusunod sa mga kalooban ng Ama, nagsasabuhay ng kalooban ng Ama. Yun din po yung banal na Espiritu na yon. Kaya ngayon, ang mga manlalait sa banal na Espiritu ay ayon sa Panginoong Hesus ay hindi patatawarin. Kung sino mang alibmura sa banal na Espiritu ng Diyos, hindi patatawarin. Yan po, maliwanag. Tapos po, ito po yung huling parte. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao, ay patatawarin. Ngunit, sino mang magsalita laban sa Espiritu, ay hindi patatawarin, maging sa panahon ito o magpakailanman. O yan, maliwanag po, no? Maliwanag po yung sinabi ko kanina. Ayan pala sa huli. So, ngayon po, nandito na po tayo sa Mateo chapter 12, verse 33. At ito naman po, ang nakasaad naman po dito, sa bunga nakikilala. So, ibig sabihin, by its fruit,
nakikilala kung ano. Halimbawa, katulad nung, kung halimbawa po may halaman nakita nyo, hindi nyo alam kung anong bunga nun. Nung namulaklak, pagkatapos ng bulaklak, lumabas yung kamatis. O di alam nyo na kamatis pala siya, puno pala siya ng kamatis. Parang ganun. So, ibig sabihin, kung sa tao naman, kung ang anak mo ay mabuti, maka-Diyos, ay naturalmente na ang pinagmulan niya ay maka-Diyos. Ganun po yun. Kaya ito po babasahin natin Sa bunga nakikilala, ito po, sa bunga nakikilala. Yan. Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito, at ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong. O tingnan nyo po, sa Biblia ganyan mang pagsasalita, ganyan magsalita. Kahit ang Diyos may mga salita siya na talagang pero ngayon pag tayo nagsalita ng hindi maganda, halimbawa may mga nagsasalitang mga mangangaral nakapagsalita ng gano'n, di ba may umiismid na yung iba na gano'n ay gano'n, sa Diyos ba yan, ganyan. Kung magbabasa po tayo ng Biblia, yung mga nagsasalita ng mangangaral na may nasasabi silang hindi tayo dun mangingilatis malalaman natin na hindi pala ang pinaka-importante natin makuha yung mensahe ng salita. Yun po yun. Kaya ito, tuloy ko po Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito, at ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong. Paano kayong makapagsasabi na mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig ninyo, bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Yan. So, sabi nga, what you reap is what you sow. Kung ano ang iyong itinanim, siya mong aanihin. Kaya po tayo, maging mabuti tayo sa kapwa. Huwag tayong palasalita ng hindi tama. Kahit nang gigigil na tayo, huwag tayong magsasalita na nagmumula sa bibig natin. Itago na lang natin kung ano sasabihin natin. At sabihin natin, Panginoong Jesus, bahala ka na po dyan, ikaw na po ang sumaway dyan. Ganun po kasi ako, sinasabi ko ganun. Bahala na po kayo, Diyos, Ama sa langit, sawayin mo po sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ayoko pong magkasala. Ganyan po. Kaya po totoo na ang nakasulat dito, ayan, sinasabi na talagang sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Ayan. Kaya po tayo, lahat, simula tayo nabuo, ipinorma sa sinapupunan ng ating magulang, hanggang sa lumabas tayo, hanggang sa lumaki tayo, hanggang sa ngayong buhay tayo. Lahat po ng ginawa natin, mabuti at masama, naka-record po yan sa buhay, ang tawag dyan? Sa aklat ng buhay. Meron po tayong record doon. Hindi po nawawala yon. Kaya anumang ginawa natin sa maliit at sa malaki, nakalista po yun. Yun po, doon po pagbabatayan ng Diyos ang ating kahihinatnan sa buhay, sa kabilang buhay. Dahil lahat naman po tayo mawawala sa mundo,
ay meron namang hindi rin mawawala. Ang sabi ng Panginoong Hesus, bago dumating yung huling sistema ng mundong to, yung huling pag-ano dito sa mundong to, bago mawala ang mundong to, ay meron pa rin namang matitirang buhay. Ayon po sa nasusulat sa Biblia, and which is true po, at ako'y naniniwala dyan sa sinabi ng Panginoong Hesus. Kasi nung panahon ni Moses, ng mga disciple, sabi, kung di ako nagkakamali, si San Pedro yung nagsabi na yun Ang sabi po niya sa Panginoong Hesus, siya ba hanggang kailan ba siya mabubuhay? O parang ganun po yata ang sabi. Tapos ang sagot po sa kanya ng Panginoong Hesus ano ngayon sa'yo kung mabuhay siya ng mahaba? Sabi pong ganun ng Panginoong Hesus. Totoo naman po, si Saint John ang nabuhay, siya po yung ikinulong sa sa isla ng Patmos. Siya po yung si Saint John ang nagsulat nung mga revelasyon, kasi kay Saint John inireveal ng Panginoong Hesukristo itong revelation, ito pong last part ng Biblia. Lahat po niyan ay inireveal niya kay San Juan, kung ano ang mangyayari, pinasulat niya kay San Pedro. Kaya po yung pala ang sagot ng Panginoong Hesus kay San Juan. Yun ang sagot ni Jesus Christ kay San Pedro, na ano ngayon kung mabubuhay siya ng mahaba. Parang ganun po kung bubuhayin ko siya ng mahaba. Kasi pala may plano na si Saint John pala, kay Saint John pala, yung pong disipulo na yun ang pinakabata sa mga disipulo ng Panginoong Hesus Siya po yung kahuli-hulihan at siya yung nagsulat ng revelasyon ng Panginoong Hesus. Yung pong nando sa revelasyon, kung ano mangyayari sa mundo, yung mga paalala sa tao, yung mga sinasabi sa tao, yung mga dapat nating gawin. Nasa revelasyon po, yung mangyayari sa huling panahon, nando po sa revelasyon. Sinulat po yan ni Saint John, yung pinakabatang disipulo. Ayan po. So ngayon po, dito na po tayo sa Mateo. Kaya tandaan po natin what you reap is what you sow. Ano man ang tinanim mo, siya mo ring aanihin. Diba? Yan po itong sabungan nakikilala. Ito na po tayo sa Mateo 12 verse 38 hanggang 42. Ang nakalagay naman po dito, naka-indicate naman po dito, hinanapan si Jesus ng palatandaang mula sa langit. Ayan naman po. Nakalagay po dito, hinanapan si Jesus ng palatandaang mula sa langit. Sinabi naman sa kanya ng ilang iskriba at pariseyo, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang nilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paano'y si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing nasa sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig din ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Yung po sinasabi ng Panginoong Hesus na naririto, siya po yun. At yung sinigawan niya na mga lahi ng masasama, yun po yung mga eskriba, mga pariseyo nung unang panahon, bago dumating
bago nung nangangaral ang Panginoong Hesus. Ayan po. Tapos yung pong hinihingi nilang tanda, kasi nga ayaw nilang maniwala na si Jesus ang anak ng Diyos, nanghihingi pa sila ng tanda. Kaya sinabihan sila ng Panginoong Hesus na hindi sila ang makikita lang nilang palatandaan ay yung si Jonas na nilunok po siya ng malaking isda na 3 days siya dun sa loob ng isda dahil nga tumatakas siya kasi ayaw niyang sundin yung utos ng Diyos na magsalita sa lugar ng Ninibe, sa hari ng Ninibe, kasi yung mga taga Ninibe na nagmamasama na ay pinasasabihan ng Diyos na pakumbaba sila sa Diyos at nang sila'y mapatawad, ay ayaw ng natatakot yata ang Jonas, kaya umalis siya, pero hindi rin po siya naghari pa rin ng kalooban ng Diyos, kaya ibinalik po siya sa lugar ng Ninibe at sinabi niya yung pinasasabi ng Diyos na magsipagpakumbaba, magdamit ng sako, lumuhod sa abo at manghingi ng tawad sa Diyos. Kaya naman po, tingnan nyo naman, nagpakumbaba yung hari. Sana sa Pilipinas ganyan, nagpakumbaba po yung hari. Lumuhod. Nagdamit ng sako, lumuhod, humingi siya ng tawad sa Diyos. Wag lang wasakin ang kanilang lugar. Sana po sa Pilipinas ganyan, magpakumbaba na kung sino man yung nakaupo sa atin ngayon na magpakumbaba na, bumaba na at nang mabago na po ang bansang Pilipinas. At nakakaawa po. At sana nga po'y ganun. Katulad ng kaya tingnan mo naman po ang sabi dito. Sa araw na iyon, titindig din ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat tanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Yan. So imagine nyo, noon sa karunungan ng Haring Solomon, may tumada yung reyna pa para lang marinig. Pero sabi nga, mas higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Yun ay ang Panginoong Hesus. Nandito na po tayo sa page Mateo 12 verse 43 hanggang 45. Ang nakalagay naman po dito, ang pagbabalik ng masamang espiritu. Ito po, pakinggan po natin. Ano po? Kapag lumabas mula sa isang tao ang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sinasabi niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbalik niya ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Kaya yumayaon siya at nagsasama pa ng 7 espiritong masama kaysa kanya. Pumapasok sila at naninirahan doon. Kaya't sumasama kay sarati ang huling kalagayan ng taong yaon. Ganyan din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Ayan po. Dito po, dito sa title na ang pagbabalik ng masamang espiritu, yung mensahe po dito, ito po yung taong nagbago. Sa tao. Ito po yung nagbagong tao. Ngayon, bumuti siya. Ngayon, ang bumuti nga siya pero hindi siya nagpatuloy sa paggawa ng kabutihan, hindi siya nagpatuloy sa kalooban ng Diyos, pero mabuti siya. Ngayon, so ibig sabihin, kasi po tayo, pag ang isang tao ay nagbago, kailangan nating ipagpatuloy yung pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa pagsunod sa pang-aaral ng Panginoong Hesukristo para lumakas tayo, para may banal na espiritu naman ng ating Panginoong Hesus na pinapadala sa mga taong nagbabago para magpatuloy ang banal na espiritu sa pagpapalakas sa atin. Pero kung wala tayong gagawin, so ang pananampalataya natin hindi lalakas. Kaya dapat lumakas ang pananampalataya natin sa Diyos para malabanan natin ang anumang darating. Ganun po. Kaya pagka sinabi dito na, sabi nga po dito, pag nalaman ng masamang espiritu yung inalisan niya na bahay, na maluwag, walang laman, aalis siya, maghahakot pa siya
So, kaya po may mga tao na mabait, bumabait, nagsisisi, tapos biglang makikita nyo, biglang mas sumamapad sa dati. Ganun po, yun po yun. Isa pong sample yun. Kasi nga, mas sumapapad siya sa dati kasi yung nag-iisa dating masamang espiritu sa kanya, nag-akyat pa ng marami, ng 7 pa. Kaya po mas sumahol pa siya sa dati. Yun po ang example, pinakamadaling example doon, dito po sa party na to. O, ayan po. Ngayon naman po, ito na po tayo sa kahuli-hulihan. Verse 12, chapter 12 hanggang, verse 12, chapter 12 ng Mateo, verse 46 hanggang 50 na po tayo. Ito na po yung pinaka-last. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ito po. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ang ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at ang mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Hayan po, nakuha nyo po ba yan, yung huling mensahe na yan? Dito po sa Mateo 12 verse 46 hanggang 50, ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ito po ang tinuran po ng Panginoong Jesus. Sa isang pamilya po, kapag po merong isang tao, usually nakikita ko sa isang pamilya, iisa-isa yung talagang devoted sa Diyos eh. Ngayon po, ang sabi po ng Panginoong Jesus dito, nung dumating ang kanyang ina na si Mary at ang kanyang mga kapatid, sinabi ng kanyang mga alagad, andito po ang inyong ina, sabing ganon, sa kanyang rabay, sa kanyang teacher. Ano po ang sabi ng Panginoong Jesus? Alam niyo po kung ano sabi? Itinuro ng Panginoong Jesus yung mga alagad niya. Yung mga alagad niya na sumusunod sa kanya, sa utos niya, sa mga aral niya, at sa kanya. Yung mga naniniwala sa kanya. Kaya po, sa panuntunan ng Diyos, sa panuntunan ng Panginoong Hesukristo, maliwanag na maliwanag sa atin na dapat ito natin maliwanagan. Ito po ang pinakamaliwanag, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. So, ibig sabihin, kung tayo'y may mga kapatid at laban sa inyo bilang tagasunod ng Diyos, so wag po kayong magdalawang isip o maguluhan kasi sabi nga ng Panginoong Hesukristo, hindi nyo sila kapatid eh. Bakit nyo hindi sila kapatid? Hindi naman sila naniniwala sa inyo eh. Hindi sila sumusunod sa inyo. Hindi sila naniniwala sa mga sinasabi o ipinapahatid sa kanila ng Diyos. So, sila hindi nyo talagang tunay na kapatid. Ang talagang mga kapatid nyo, yung sumusunod sa Panginoong Hesus, yung sumusunod sa kalooban ng Ama, at ganun din yung kanyang ina. Kung sumusunod sa kalooban ng aking ina, ng Diyos ang aking ina, yun po ang inyong ina. Kaya po ako, nagpapasalamat ako kasi ang aking ina, natatandaan ko talagang isang napaka-devoted na, bagamat Katoliko siya, pero siya ay talagang napaka-devoted sa Diyos Ama. Pero alam ko kung ako lang ay bago siya nawala, ay talagang sinunod ko na yung kalooban ng Diyos sa akin at napamilyar ko na ang kalooban ng Diyos. Siguro isa rin yung masasabi ko na baka itinuturo ko din sa aking ina na bawal ang lumuhod, sumamba, magdasal sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto na ginawa ng Diyos, na ginawa ng kamay ng tao, sapagkat yan ay number 1 galitan Diyos, na ang mga taong sumasamba, nananalangin sa harap ng ribulto ay galit kasi ang ating Diyos ay mapanibughuing Diyos. Yun po, ang Diyos lang natin ang may karapatang managhili o magselos. Ayaw niya na tayo iluluhod sa mga kamay
sa mga ginawa lang ng kamay, yung mga ribulto, yung mga mukha, ginagamit pa yung mukha ng Panginoong Jesus, yung mukha ng Santo Niño, yung Virgin Mary, ginagamit pa yan para lang magmukhang mukha ni Jesus Christ. Pero ang Panginoong Hesukristo matagal na pong nasa langit, nakaupo na sa kanan ng ating Diyos Ama sa langit. Kaya kung mananalangin po tayo, manalangin tayo sa loob ng ating kwarto, mula sa puso, isipan at buong kaluluwa natin, nang tayo lang at ang makakakita lang sa atin ay ang ating Diyos Ama sa langit. Siya lang po ang ating kakausapin, hindi natin kailangan lumuhod sa kung saan-saan. Tayo'y mananalangin sa pamagitan ng pagsasalita sa ating Ama, pakikipag-usap sa pamagitan po ng banal na Espiritu na sasama sa atin sa ating panalangin. Ayan po, at ang lahat po ng ating panalangin ay itataas po natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinabi po ng Panginoong Hesukristo, walang panalangin makakarating sa Ama nang hindi ipaparaan sa kanyang pangalan. Naintindihan niyo po yon. Kasi po, sinabi po ng Ama na ang lahat ay pinagkatiwala na niya sa Panginoong Hesus, simula ng tubusin tayong lahat sa pagkakasala. Kaya po, sinakripisyo ng ating Ama ang kanyang anak para tayo matubos sa kasalanan. Kaya lahat tayo ay maliligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at diringgin ng ating Ama ang ating anumang panalangin sa pamagitan din ng pagtataas natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ayan po, ngayon po, maraming salamat. Ito po ang niloob ng Diyos na mai-record audio ko para sa inyo. At naniniwala po ako na sabi po kasi ng Panginoong Hesukristo, ang mga nakikinig sa Kanya ay ang Ama ang tumatawag sa Kanya. Kaya po, kung sino man po ang nakakapakinig sa inyo dyan, Diyos lamang nakakakita sa inyo, ang Panginoong Hesus at ang Banal na Espiritu, kayo po ay ipinadala ng Ama para makarinig ng kanyang salita. Ayan po, ako po ay tanging tagabasa lamang po sa inyo. Salamat po at magandang 11:00 na po dito sa amin sa Japan. Kaya po, pagpalain nawa po tayong muli ng ating Diyos Ama sa langit, liwanagan nila ang inyong buhay, liwanagan ng Ama ang inyong buhay, at patnubayang kayo ng kanyang mga mata saan man kayo naroroon, sapagkat ang ating Diyos Ama sa langit, ang mata ay nasa lahat ng dako. Kaya po lahat po ng nangyayari sa mundo ay kontrolado ng ating Diyos. Kaya po, kung gusto po natin na maging makapangyarihan ang ating panalangin at iwanan tayo, layuan tayo ng masamang espiritu, tayo po ay mag-pray and fasting. Mag-fasting po tayo kapag panahon na ikapito o kaya yung panahon na ibibigay nyo sa Diyos, mag-fasting po kayo, mag-pray kayo. Dahil yun po, anumang binabato ng kaaway sa inyo ay hindi tatalab kapag po ginawa nyong habit yun mismo at schedule ang mag-prayer and fasting sa pakikipag-communicate sa ating Diyos Ama sa langit. Ayan po, maliwanag po. Sana nasiyahan kayo sa mga binasa ko at nakabigay tulong ito, kaunawaan, kaliwanagan at aral, at nawa po'y makuha nyo ang puso ng lahat ng aking binasa sa inyo. At pasensya na po kayo kanina, mayroon pang commercial. Talaga pong ang gawa ng kaaway ay ng istorbo kapag ang banal na salita ng Diyos ang ginagawa at isinasabuhay natin at pinapahiliwatig natin. Kaya po, pasensya na kayo, nahatsing ako kanina. Kaya po muli, hanggang sa muli po. At mahal ko po kayong lahat, kaya ko po ginagawa ito. Kaya kahit sa aking pagsisikap, sa tulong ng ating Diyos Ama sa langit, sa inyo po lahat ito para sama-sama tayo sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. At sabay-sabay tayong iaakyat ng ating Panginoong Hesukristo bago dumating ang kaisa-isang
at walang katulad na tribulation na sinasabi ng Panginoong Hesus. Dahil lahat po ng susunod sa Ama at mamumuhay ng aral ng Panginoong Hesus ay iaakyat bago dumating ang pinaka-tribulation. Salamat po at magandang araw, mabuhay po tayong lahat. Ang kapayapaan po ng ating Diyos Ama sa langit at ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo at ang tulong sa pakipisan ng banal na Espiritu Santo ay mapa sa ating lahat. Salamat po at magandang araw ng Huwebes.